Purihin ng Diyos. Parang ang bilis si Sister Rachel. Praise God. Siya po yung ating pong newcomer po siya. Praise God. Hallelujah. At talaga pong napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kayo po ba'y masaya? Amen. Kung kayo po'y masaya, ipalakpak ang inyong kamay. Amen. At tumayo po kayo at ipagpag nyo ang inyong mga paa. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Di ba napakasarap pagka po tayo nasa loob ng iglesia? Amen. At ito po isang kagalakan po ng bawat isa po sa atin na tayo po'y nagkakasama-sama. Galak na galak po ang ating pong Panginoon, lalo po tayo magkakapatid sa pananampalataya sapagkat iisang espiritu meron po tayo. Amen. Kung paano nagagalak ang ating tatay, tayo din ay dapat magalak. Sige po, kayo po ay kumuha po ng inyo pong mga hindi pa nakikilala, lapitan nyo po sila. Glory to God. Kamayan, kamustahin nyo. Amen. Batiin nyo po na kung saan sabihin nyo, Happy Sunday. Glory to God. Sige po, lapitan nyo po. Yung pong hindi nyo pa nalalapitan. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you. Yes, hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Ayan. Di ba napakasaya kapag kinamaya mo yung kapatid mo? Lalo yung matagal mong hindi nakita. Glory to God. Yes, amen. Sige po. Puntahan niyo po kung inaakalay pong malayo sa inyo. Lapitan niyo. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Yan. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Okay na po, sige po. Hallelujah, Lord God. Makakaupo na po. Praise God. Medyo nagkakagulo pa sa likuran at talagang hindi po magkamayaw sa kaligayahan. Amen. Praise the Lord. Ayan. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Tayo po ngayon nasa ikalawang linggo na po tayo ng October. Kaya tanungin mo nga yung kapatid mo, ilan ang dyablo ang yung napagtagumpayan? Amen. Marami na. Ang sabi ng ating isang kapatid, marami na daw siya napagtagumpayan na dyablo sa kanya pong buhay. Amen. So, ibig sabihin, kung tayo po ay nakapagtatagumpay doon po sa gawa ng dyablo, ibig sabihin, totoo nga na kayo po ay anak ng Diyos na buhay. Amen. Sapagkat na nagtatagumpay sa lahat ng gawa ng dyablo, ito ang katibayan na tayo po ay anak ng Diyos na buhay. Sapagkat kung ano ang kapangyarihan ng ating tatay, dapat nakikita po rin sa atin. Amen. At tayo po ay magiging isang matagumpay na mga anak ng Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. So kung atin po makikita na talagang totoo po, ang buhay po ng lahat ng Kristiyano ay panalangin. Sapagkat kapag wala po tayong panalangin, tayo po ay magiging isang katulad ng isang tao na kung saan na kapag siya'y walang panalangin, siya po ay kuba, malambot, hindi makatayo. Bakit po? Sapagkat ang panalangin, ito po yung pong ating pong gulugod. Kapag sinabi pong gulugod, yung pong ating pong spinal. Kapag ito po ay kung saan ay nawala,
At kapag ito po ay kung sa'y nanghina, lupay-pay po tayo. Kaya ang panalangin po, ito pinagsisilbi na kung saan ay gulugod ng ating pong buong katawan. Kaya kapag tayo po ay walang panalangin, aba kapatid, baka sabihin sa'yo ng dyablo, yes, kakampi kita. Amen. Sapagkat ang isang tao kapag siya po ay hindi nananalangin, ayaw niya na kung saan ay lumapit sa ating Diyos na buhay. Kaya kinakailangan lagi po nating aalalahanin kung paano yung pong mga unang panahon, kung paano yung mga lingkod ng Diyos ay nagtagumpay sa bawat labanan, kinakailangan tayo po rin ngayon na buhay ay magtatagumpay sa pamamagitan ng panalangin. Glory to God. At ako nga po, anong pong nakaraan po, ako po'y nagtanong po sa ating pong Panginoon. Dahil naandun po yung aking pong kalungkutan, naandun po yung pong aking po na kung saan ay panghihina ng aking pong katawan. At higit sa lahat, naandun po yung kalungkutan ko kapag meron po akong kapatid na hindi nakikita. So ano po yung aking pong gagawin? Akin po silang idudulog sa Panginoon. Dahil nung pong gabing yon, ako po'y nagtataka, bakit po araw po ng Sunday, napakasigla ko po pagdating po sa bahay, ako po'y nilagnat. Na talagang matindi po yung pong aking pong nararamdaman. Alam niyo po, bilang kumbaga sabihin natin na tayo po ay umiidad na. Glory to God. Ang gagawin mong number one, yung mga old ways. Alam niyo po, ang ginawa ko po, no, ako po'y nakaramdam na parang ang sama po ng aking pakandam, para po ako'y nilalagnat na hindi pa naman ako ganun kainit. Alam niyo po, ako po'y kumuha po ng apple cider. Ang ginawa ko po, ako po ay naghilamos, nilagyan ko po yung aking pong mga underarm, yung pong aking mga singit-singit, buko pong katawan, akin po itong nilagyan po. Na kung dahil naandun po yung pong aking pong, akong sani, ramdam na ramdam ko po yung ako po ay lalagnatin. O maaari nasa loob yung lagnat, pero ako po ay malambot. Pero sabi ko nga po sa asawa ko, sabi ko, ipaglaga mo ako ng luya. Glory to God. Luya, lagyan mo ng lemon at lagyan mo rin ng honey. Sabi ko, ang gusto kong honey, yung manuka na honey. So, ibig sabihin talagang naandun yung maliwanag yung aking isip kung ano po yung aking pong dapat gawin. Pero naandun po yung aking pong pananalangin. Humihingi po ako ng tawad sa Diyos, Lord, ano man po ang aking pong mga pagkakamali, bakit ko po ito nararamdaman. Panginoon, galing po ako sa gawain mo, anak mo ako, Panginoon. Tulungan mo po ako nito yung aking mapagtagumpayan. Hanggang sa sinabi ko, ipagluto mo ako ng noodles, ako kakain ng noodles. Kumbaga sa lahat ng mga paraan, akin po ito na kung saan ay ginawa. At nung nararamdaman ko po, sobra na po yung taas ng aking pong lagnat, sabi ko sa asawa ko, ikuha mo ako ng tubig na malamig at punasan mo ang aking buong katawan. So yun po ang ginawa po ng aking asawa. Siyempre, pag ikaw po'y galing sa lagnat, lambot ka. Kumbaga halos ang aking pong asawa puwet na puwet sa akin dahil ako po ay pawisan, ako po ay abot ang aking pagpasalamat sa Panginoon. Siya po ay alaga na po sa akin ng palit ng damit, lagay sa likod. At naramdaman ko po ng mga bandang mag-aalauna na ata yung sabi ng asawa ko, matutulog na ako. Total naman, ikay pinapawisan na. So ibig sabihin, nakita ko po na andun po yung pong aking pong pakikipag-ugnayan sa Diyos at ako po ay nakatulog. Noon ko po naranasan na kung saan sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng quiet sleep. Dahil kung hindi po ako makakatulog po ng maayos, siguradong babaksak ang aking katawan. So ang ginawa po ng Panginoon, sinunod naman niya po ako, nakatulog po ako, nagising po ako 6:00 na po. Ang aking pong katawan, naandun po yung panghihina. Pero talagang mabuti po ang Diyos. At talagang totoo na nakita ko, gustong-gusto mong manalangin, hindi ka makapanalangin. Dahil ang katawan mo ay naandun yung pagbaksak. Pero nalulungkot ang aking puso, sabi ko, Lord, hindi kinakailito, ako ay mapagtagumpayan ito. Pero naandun po yung pong aking pong, kung saan nagbibigas po ang aking pong mga labi, pero iba talaga yung ikaw ay naandoroon sa presensya ng Panginoon na ikay nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat sa Panginoon. At nung ito po yung aking pong naramdaman, nalulungkot po ako. Wala po akong wala po akong ginawa, kundi panay na lamang yung lapit sa Diyos. Kumbaga yung mga salita ng Panginoon na pangako ng ating pong Diyos, ay naandun po yung pong aking pong lagi na kung saan ipagubulay-bulay. Dahil kapag ikaw po galing po sa karamdaman, gusto mo magbasa ng Biblia, hindi ka makapagbasa ng Biblia. So ano po yung pong aking pong ginawa noong mga panahong yon? Naandun po lagi po yung pong intercession.
Naando po yung kung saan yung po inaalala ko yung mga pangako ng ating pong Panginoon na ito po yung mag-relief sa akin. Dahil hindi po ako makapanalangin po ng ayos. Na yung ginagawa mo, nagigising ka ng alas 4, gigising ka ng alas 3:30, para kay manalangin, magpuri, sumamba sa Panginoon, mag-intercede ka sa mga kapatiran. At nung ako po ay dumating po isang araw, 2 araw, hindi po ako makapanalangin ng ayos. Hanggang sa para pong nararamdaman po ako kay ba, ako po'y umiyak na ng husto sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko po nito. Tulungan niyo po ako, kinabukasan, may gawain po kami. At nais ko na ako po'y makadalo dito. So naandun po yung pong aking pong pagsisikap at pagkatyaga na kung saan, Panginoon, kahabagan mo po ako. Hanggang sa naramdaman ko po, ako po'y lumuhot sa Panginoon, umiyak na po ako ng umiyak. At naramdaman ko po na meron palang mga bagay na kung saan dapat kong idulog sa Panginoon. Minsan may mga pagkakataong idadaan ka ng Panginoon sa matinding pagsubok. Minsan idadaan ka ng Panginoon na kung saan ay maranasan mo na hanapin mo mabuti ang aking mukha. Kaya minsan yung po mga pagsubok na atin pong nararanasan, totoo po yung sinabi po ni Jeremiah. Ano ang sabi po ni Jeremiah 29:11? Alam ko ang iniisip ko para sa iyo. Iniisip na ikaw ay pagpalain. Iniisip hindi para ikaw ay sumpain. Iniisip para ikaw ay magkaroon ng mabuting kawakasan. Kaya minsan akala natin yung mga problema ang ating pinagdadaanan, ito yung atin ng, kumbaga yung pong end of the hope. Ibig sabihin yung po parang huli nila ng ating pag-asa. Para po tayo nasa end na ng rope. O ibig sabihin nasa dulo na tayo ng kung saan ay lubid. Pero minsan hindi po natin namamalayan, meron palang ginagawa ang ating pong Panginoon. Meron palang ginagawa ang ating pong Panginoon para lalo po tayong lumapit sa Diyos, magpakumbaba at hanapin natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapag wala ang presensya ng ating pong Panginoon, hindi mo mararanasan ang katagumpayan. Kaya talagang totoo na nakita ko, talagang ang susi ng lahat ay panalangin. Ang susi ng lahat ay hanapin mo ang mukha ng ating pong Panginoon. Ang susi ng lahat ay magpakumbaba ka, lumuhod ka, at humingi ka na mensahe buhat sa ating pong Panginoon. At nung maunawaan ko po at narinig ko po yung mensahe ng ating pong Panginoon, ako po ay humingi ng tawad. Ako po'y lumuhod sa Diyos, Lord, patawad po. Sapagkat totoo, lahat po ng aming pong ginagawa, sinasalita, naririnig mo ito. Na minsan, wala po tayo na kung saan minsan control. Minsan wala po tayong patumangga na nagsasalita. Pero minsan hindi po natin namamalayan, meron Diyos na nakakarinig sa ating mga pinag-uusapan. Minsan hindi po natin namamalayan na yung po lang ating pong ibinibikas, minsan nakakahatol ka sa iyong kapwa. Minsan nakagagawa ka ng mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat lagi siyang naririyan bilang ating tatay na gumagabay, nagiging patnubay at nagbabantay sa bawat oras, bawat minuto ng ating pong buhay. Kaya nung pong araw po na yun ng Miyerkules na kung saan nandun na po yung pong aking pong marubdob at ipinaalala sa akin ng Panginoon ang lahat ng ating pong mga kapatiran. Ipinaisa-isa ito sa akin ng ating pong Panginoon. Kasi minsan baka may mga pagkakataon na meron palang gusto na ipaunawa sa iyo ang ating Panginoon, pero hindi mo ito nagagawa. Minsan may mga panahon ang ating pong panalangin general na lang, Lord, pagpalain mo po lahat ng aking kapatiran sa biyaya ng Diyos. Panginoon, anuman ang kanilang pong pinagdadaanan, dalangin ko na ito'y maunawaan nila upang sila makalapit at sila magpakumbaba at unawain kung ano ang iyong plano. Pero nung oras na yon, lahat ng aking pong mga kapatiran, sabi ko kung meron po akong hindi naaalala, sa lahat ng aking pong mga kapatiran, ipaalala niyo po sa akin. Sapagat maaari, meron sa mga taong ito ang nangangailangan ng panalangin. Kaya salamat po sa Panginoon. At nakita ko kung gaanong kahalaga ang panalangin. At nakita ko po at naramdaman ko po na talagang
Ang Diyos ay tuwan-tuwa kapag ikaw ay lumuluhod para sa iyong kapwa, para sa iyong kapatid, para sa mga lingkod ng ating Panginoon, at para sa ating bansa. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Lagi po siya naghahanap ng dudulog, ng luluha, ng luluhod para po sa bawat isa na kanya po mga tinawag at pinili. Amen? So dito ko po nakita, kaya po ito pong aking pong tema ngayon, ito po ay naisakatuparan ko po. Glory to God. Ang sabi po rito, bakit kailangan ng panalangin? Praise God. Hallelujah. Pakipause nga. Praise God. Hallelujah. Bakit kailangan ng panalangin? Gaano ito kahalaga? So ngayon po, doon po sa akin po mga na-insight, maaaring meron na po kayong nakikita rito. Maaaring meron na po kayo na kung saan ay nauunawaan at maaaring nakikita na po kayo na kung saan ito po ay magiging aral po natin. Bakit kailangan ng panalangin? Gaano ito kahalaga? Amen? Atin puntin yan kung ano ba itong panalangin. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po rito, what is prayer? A solemn request for help or expression of thanks addressed to God or an object of worship. So ibig sabihin, kapag sinabi pong solemn, ikaw po ay naandun po sa tahimik, ikaw po ay naandoroon sa kung saan ay parang ayaw mo na meron kang maririnig na miski isang kaluskos. At naandun yung bang ibig sabihin ng solemn, ikaw ay naandoroon sa kung saan ay para bang naandun ka sa presensya ng ating pong Panginoon. At naandoroon yung pagnanasa na kung saan ay makatakbo mo sa oras na yon ang ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi ito po ay solemn request for help. So, ibig sabihin, naroroon yung kung saan yung pananahimik ko, kung saan ay naandon yung pong paghingi ng tulong sa ating pong Panginoon. You are asking help to God. Kailangan mo yung tulong ng ating pong Panginoon at i-express mo ang yung pasasalamat, ang yung pagsamba sa ating pong Panginoon, ang yung pagpupuri, at ang yung kung saan yung pag-acknowledge kung sino yung Diyos na ating pong Diyos na buhay. Kaya kapag tayo po ay kung saan ay nananalangin, ibig sabihin, ito po yung oras na kung saan nais mo na makaniig ang ating Panginoon. Nais mo na mapag-isa ka sa presensya ng ating pong Panginoon upang madala mo yung mga request mo sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito po yung pong ating pong buhay. Kaya ngayong una nga po na aking pong pambungad, kung gaano kahirap ang isang walang panalangin. Kapag ang ating pong katawan ay wala pong gulugod o spinal cord, hindi mo kayang tumayo. Hindi mo kayang makipagbakbakan. Hindi mo kaya na kusay tumakbo. Hindi mo kayang lumakad. Kasi wala yung pinaka-spinal cord mo. At makikita natin dito na ito yung nais ng ating pong Panginoon na maging buhay po natin ang panalangin upang tayo ay maging matatag, malakas at handa tayo na kung saan ay magamit ng ating pong Panginoon yung buhay na ipinagkaloob sa atin. Hindi lamang sa ating pansarili, kundi tayo po'y makapanalangin at mamamagitan para po sa ating pong mga kapatiran. Kaya sabi, ating pong ipaabot sa Kanya. Atin pong sabihin sa Panginoon lahat ng ating pasasalamat. Lord, salamat po sapagkat muli akong nagising. Salamat po sapagkat kalakip ang kalusugan na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat sa buong maghapon, iningatan niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa akin pong mga anak na patuloy mong pinagpapala. Salamat sa mga kapatiran na nagtatagumpay sa lahat ng labanan. Salamat, Panginoon, nagiging matagumpay ang gawain namin. Salamat, Panginoon, may ginagamit ka sa aming iglesia para may sakatuparan ang gawain namin. Sapagkat hindi ko kayang gawin kung wala ang mga manggagawa mo. Ang lahat na yan, pinaabot natin ang pasasalamat. Ano yung ginawa sa inang Panginoon dapat mo ipagpasalamat? Kung mo ba ikaw ipinagpala, yun ay ipagpapasalamat mo? Kung mo ba ikaw kung saan ay nakararanas na maginhawang buhay?
Meron ka ng magagandang alahas, meron ka ng magandang tahanan, meron ka ng pagkapala na matagal mong inaasam na ngayon mo lang nakamit, yung ba lamang ay ipagpapasalamat mo? Sapagkat ang sabi rito ng ating pong Panginoon, sa kabila ng pagkapasalamat mo, pupurihin mo pa siya. Sa kabila na ikay nagpapasalamat, sasambahin mo, Lord, tunay ngang napakabuti mo. Wala kang katulad, aking Panginoon. Ikaw ang aking Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aking Diyos na buhay. Ikaw ang aking Diyos na dakilang manggagamot. Ikaw ang aking Diyos na nagpapalaya. Ikaw ang aking Diyos na nagpapala. Panginoon, wala na akong masasabi kung hindi kayo aking sambahin. Ikay aking pasalamatan. Ikay aking dakilain. At alam nyo, sa kabila ng ikaw po'y may nararamdaman, kapag nagawa mo magpasalamat sa bawat sitwasyon na yung mararanasan, mararamdaman mo ang Panginoon kung paano ka ikino-comfort. Mararamdaman mo kung paano ang Panginoon tuwan-tuwa na nakakarinig siya ng mga papurit pasalamat. Kaya ito po'y ipinauunawa po rito. Na ito po yung ibig sabihin ng ating pong Panginoon ng panalangin. Ang panalangin hindi na lamang puro pengi ni re, pengi noon. Panginoon, gusto ko to, gusto ko re. Panginoon, gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Gusto ko meron akong ganire. Gusto ko ang aking mga anak ay nasa ganun lugar. Pero ang nais po pala ng ating pong Panginoon, makita muna kung gaanong kahalaga ang Panginoon sa ating buhay. Kapag ito po yung ating pong nagagawa sa ating pong buhay, na ikay nakapag-worship, nakapagpapasalamat, palagay ko ang ating Diyos, hindi siya mag-aatubili para ang ating mga panalangin ay marinig at tugunin ng ating pong Panginoon. Amen! Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Hindi po ito mawawalaan ng saysay na kung tayo pinananalangin para sa ating kapatiran, kung tayo pinananalangin para po sa kaluwalhati ng ating pong Panginoon, ang Diyos ay hindi siya mag-aatubili para ang lahat ng ating pong mga pangangailangan ay Kanya pong ipagkaloob. Kung ikaw ay may mga panalangin na napakatagal ng mga prayer request mo, baka merong gusto pang ipagawa ang ating pong Panginoon. Baka gusto ng Panginoon makita yung puso mo. Anak, paano ba ako sinasamba? Anak, paano mo ba ako pinupuri? Anak, paano mo ba ginagamit ang buhay mo para maparangalan ako? Paano mo ito ginagamit? Kaya talagang totoo po. Kapag naipaabot mo sa Panginoon, Lord, gusto ko pang maglingkod sa iyo. Gusto kong madagdagan pa yung aking buhay. Gusto ko pang magamit, Panginoon, at ako po'y makapagligtas pa ng mga kaluluwa. Nais ko po, Panginoon, na maiparamdam sa iyo na ikaw ang aking kailangan. Sapagkat kapag wala ka sa aking buhay, Panginoon, I am nothing. Amen. Kapag wala ang Panginoon sa ating pong buhay, parang walang saysay. Amen. Parang wala tayong say. Glory to God. Kaya nais po natin na kung saan laging ang Diyos ang maparangalan sa ating pong buhay. Amen? So, another po, what is the true meaning of prayer? Amen. Ang sabi po, what is the true meaning of prayer? Prayer, an act of communication by humans with a sacred or holy God. Amen. Anong ibig sabihin po rito? Yung pura totoong panalangin, ito pura yung po bang act of communication. So pag sinabi pong act of communication, ikay nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ikaw po ay nakikipag-usap. Ikaw po ay naghihintay na kung saan yung tugon ng ating pong Panginoon. Kapag sinabing communication, ikaw ay nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. At kapag sinabi pong communication, ang sabi ito po ay pakikipag-usap ng isang tao doon sa isang sacred at isang holy. Sino po dito yung sagrado at isang holy? Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen. Ito po yung nais ng ipaunawa with sacred and a holy God. Tayo po yung nakikipag-usap sa isang sagrado, sa isang banal na Diyos na kung saan sa pamamagitan ng Diyos na ating pong kinikilala, siya po yung tatawag na transcendent realm or supernatural power. So ibig sabihin tayo po ay nakikipag
communicate doon sa isang Diyos na makapangyarihan, na merong kakaibang kapangyarihan. Ibig sabihin, umaabot hanggang sa kaitaasan ang ating pong pananalangin sa pamamagitan ng ating pong paglapit sa ating pong Panginoon, sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap sa ating pong Diyos na buhay. Makikita gaano man ito kataas, nakalalampas ang ating pong panalangin. Nakaaabot sa ating pong Diyos na buhay. Amen. At yan po yung tunay na panalangin. Kaya kung hindi mo narinig ang sagot ng ating pong Panginoon, baka hindi ka sa Diyos nakikipag-usap. Kaya kinakailangan kapag tayo po ay nananalangin, kinakailangan meron po tayong naaabot. Meron po tayong nararamdaman na kapag tayo po'y nananalangin, bumababa ang presensya ng ating pong Panginoon. Na kapag tayo po'y nananalangin, meron po tayong mensahe na niririnig buhat sa Panginoon. At ano po yung mensaheng ipaabot niya? Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Amen. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating maririnig, ito yung magpapasipay sa ating puso at magpuprove na talagang totoo po, tayo po'y nakapanalangin. Amen. Kung ikaw po lamang ay panalangin ng panalangin, salita ka lang ng salita at wala kang nararamdaman presensya ng Panginoon, sa'yo lang yan. Hanggang dyan lang yan sa kesa mo. Sa kesame. Hindi nakaabot doon sa kataas-taasan na ating Diyos na buhay. Amen po. Hallelujah. So makikita po natin to na nakararanas tayo ng supernatural power. Kapag tayo po'y nakaranas ng supernatural power, ibig sabihin, ikaw po ay totoong nanalangin sa ating pong Panginoon. Amen. Totoo kang nanalangin, totoo ka nagpakumbaba, totoo ka na kung saan ay umamot ng kanyang mensahe upang ito ang ating pong panghawakan sa ating pong buhay. Kaya kapag ikaw po'y walang naririnig na salita po ng ating pong Panginoon, baka ikaw din ay kulang na sa pagbabasa ng Biblia. Dahil ano ang iparirinig sa inyo ng Panginoon? Amen. Ano ang ipauunawa sa inyo ng Panginoon? Hindi naman pwedeng kumuha ang ating pong Panginoon na salitang kanto. Ang ibibigay sa atin ng Panginoon, walang iba kundi ang kanyang mga pangako. Ang kanyang salita na kung saan magpapasipay sa ating pong puso. So ibig sabihin, pinakikita na ito po yung makaaabot. Yung magkakaroon po ng supernatural power sa ating pong panalangin. Kaya nga sabi ko nga, Panginoon, Lord, ano po ang kulang? Dahil nararamdaman ko po sa aming pong iglesia para pong lupaypay. Parang naandun po yung kung saan ay, naandun yung kanila pong mga panghihina. Kaya nung iparinig po sa akin ng Panginoon ang prayer, ito po ay akin pong isinagawa na marubdob na panalangin, dobling panalangin, na kung saan sa pagkatotoo, naririto ang kapangyarihan. Kaya kapag ikaw po'y nakapanalangin, na naabot mo yung puso ng ating pong Panginoon, ang supernatural power, ibababa ng ating pong Panginoon. Ibababa upang maabot yung lahat ng ating pong mga hinihiling. Kaya minsan maraming mga lupaypay na mananampalataya dahil marami na silang mga prayer request, hindi pa ito nakakamit. Pero kapatid, maaaring ang Diyos ay nagpapaalala ngayon. Baka kinakailangang baguhin na po natin yung pong ating pong lifestyle. Baka kinakailangan na kung saan ay magkaroon po tayo ng marubdob na kung saan pakikipag-ugnayan po sa ating pong Panginoon. Sapagkat napakahalaga po ang panalangin. Mararanasan po natin na sa ating pagpupuri, sa ating pong pagsamba, makikita natin na dito po bababa ang supernatural power. Amen. Bakit po? Naabot po natin. Naabot po natin yung pong presensya ng ating Panginoon. Nakaabot po tayo ang ating pong mga panalangin. Nakaabot doon po sa mangkok ng dalanginan. Amen. Kaya mararanasan po natin yung kapangyarihan ng ating pong Diyos. Amen. What is prayer in our life? Ano kaya yung panalangin sa ating pong buhay? Amen. Sabi nga, prayer is your conversation with God. And how you can develop a personal, meaningful relationship with God of the universe who loves you. Amen. So ibig sabihin, pinakikita po rito, yung puro panalangin, ito po yung inyong pong conversation with God. Kapag sinabing conversation, kayo po nagtatalas-tasan po naman.
Glory to God. Nagsasalita ka, glory to God. Ipinapaalala mo sa ating pong Panginoon, Lord, di ba ikaw po'y may pangako? Yung pong sinabi mo na ako po'y una pa lamang, na kung sa'y magpapagamit sa'yo, naaalala ko po yung pangako mo. Ang sabi mo, I will never leave you nor forsaken you. I am your helper. Lord, di ba ang sabi mo, Panginoon, kapag ako po'y naglingkod, mararanasan ko yung kapayapaan sa aking buhay. Panginoon, di ba ang sabi mo, manalangin kami, humingi kami at ikay magbibigay. Panginoon, di ba ang sabi mo, Panginoon, lahat ng aming pong hihingin sa panalangin, lagi po namin isasama sa pangalan mo. Ito'y aming matatanggap. So, ibig sabihin, nakikipag-usap ka, ibinabalik mo sa Panginoon yung kanyang mga salita. Ibinabalik mo sa Panginoon yung pong kanyang mga pangako. Once na ito po yung pong ating pong gagawain, ang Diyos hindi po siya mag-aatubili. Ay, oo nga, pangako ko nga pala ito. Ay, oo nga, sinabi ko nga pala ito sa iyo nung ikay nananalangin na isang araw. At ang Panginoon, makikita po natin dito, madidevelop yung ating personal relationship sa ating pong Panginoon. Amen? At sabi, how you can develop a personal, meaningful relationship with God of the universe who loves you. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay nag-uusap, kapag tayo po ay nagbabanggit sa ating pong Panginoon ng kanya pong mga salita, nadidevelop ang relationship natin sa ating pong Panginoon. Nakikilala mo ng lubusan ng ating pong Panginoon. At maaalala mo na ito nga palang aking Diyos ay Diyos ng langit, Diyos may likha ng lupa, Diyos na makapangyarihan, at sanda ko'y siya'y naroroon. Amen? Ibig sabihin, kapag siya po'y nagsalita, kapag siya po'y nangako, kapag ang ating pong mga puso at isip ay nakatuon sa Kanya, hindi pwedeng hindi ka makaririnig ng salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapag ang mga binabanggit po natin, yung Kanya pong sinalita, hindi pwedeng hindi tutugon ang ating pong Panginoon. Amen? Sapagkat siya po yung Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Siya po yung Diyos na kung saan ay Diyos ng lahat ng tao. Amen. Hindi po naman tayo lahat ng tao. Glory to God. Kaya lahat po ng tao ang atin pong ipapanalangin, anuman ang kanyang buhay. Siya man ay isang makasalanan, alipin ang bisyo. Siya man ay punong-puno ng mga kasakiman. Kapag tayo nanalangin, ang Diyos ay tutugon. Bakit? Sapagkat ginamit ka para sa isang tao na nangangailangan ng panalangin. Amen po. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Sabi rito, prayer has been the natural response of human to cope with difficult situation. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Prayer has been the natural response of humans to cope with difficult situations in life. Kaya ang panalangin po raw, ito po raw isa pong natural na response ng ating pong Panginoon sa mga tao. Amen. Bakit po? Para po raw po tayo ay makakope up. Para po tayo makapagtagumpay sa mga difficulties na ating pong pinagdadaanan. Para po raw tayo ay kung saan ay makapagtagumpay sa bawat labanan sa ating pong buhay. Yung ating pong mga nararanasan, glory to God, na alam natin, hindi natin ito kaya. Pero meron po tayong Panginoon na kapag tayo po'y dumulog sa Kanya, yung sitwasyon na ating pong nararanasan, ikaw man ay naandun sa kahirapan. Ikaw man ay naandoro sa kasakitan. Ikaw man ay parang pakiramdam mo, ikaw po'y mawawala na. Ikaw po'y mamamatay na dahil sa mga paghihirap na yung nararanasan. Glory to God. At kapag tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin yung response ng ating Ama sa Langit. Mararanasan po natin na tayo po'y lumalakas, nagtatagumpay sa bawat labanan ng ating pong buhay. Sapagkat lahat po tayo naririto, meron po tayong labanan sa ating pong buhay. Pero magagawa po natin na makapanalangin, tayo pong lahat ay magtatagumpay anumang uri ito na ating pong pinagdadaanan. Dumadaan ka man sa kahirapan, dumadaan ka man sa iba't ibang uri ng karamdaman, tayo ay magtatagumpay sapagkat meron po tayong tatay sa langit na kung saan na ating pong hinihingian. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Meron po tayong mga example dito. Example of prayers through Bible characters. Ayan.
Meron po akong kinuha po dito ng mga nakaharanas po na kung saan na sa pamamagitan ng kanilang panalangin, sila po ay nakapagtagumpay. Ating puntin niya yung pong kasaysayan ni Jacob. Sino po nakakakilala kay Jacob? Amen. Si Jacob po, ito po yung pong anak po ni Isaac. At ito po si Jacob, siya po yung ipinanganak na kung saan may kakambal. Ang kanya pong kakambal, walang iba kundi si Esau. So kapag narinig po natin ang pangalan Jacob, alam po natin kung sino si Jacob. Siya po yung isang mandaraya. Amen. Praise God. So kung atin po makikita yung pong akin po lamang isasaysay, yung po lamang kasaysayan po nitong si Jacob. Bakit po siya dumating sa gantong pong kung saan ay mga labanan. So ito po si Jacob ay isa pong malapit sa ina na walang iba kundi si Rebecca. At si Esau naman ay malapit sa kanyang ama na si Jacob. Pero dumating po ang time na ito pong si Esau, siya po ay isa pong mangangaso. Kapag sinabi pong mangangaso, lagi siyang nasa mga gubat. Siya po ay hunter. So dahil ang kanya pong ama ay mahilig doon sa mga hayop na kung saan ay pinapatay, iniihaw. At ito po yung pong gusto ng kanya pong ama. Pero ito po naman si Jacob, ito po ay sip-sip sa kanya pong nanay, na lagi pong nakayup-yup sa nanay. Pero narinig po nito pong ni Rebecca, na ang sabi doon po kay Esau, siya po ay lumabas at ipanghuli siya na kung saan ang maaaring tupa. Dahil ito'y narinig na umalis at may mga senaryo pa. Dahil ito po si Esau ay lagi nga pong nasa labas. Nung siya po'y umuwi po ng bahay, siya po'y gutom na gutom. Dahil ito po si Jacob, dahil malapit sa nanay, lagi siya may pagkain. Pero nagkaroon po ng usapan yung magkapatid. Maaari, gutom na ito po si Esau, gusto niya makakain. Pero ito po si Jacob, dahil siya po'y sinasamantala niya ang kahinaan ng kanya pong kapatid. Kaya sinabi niya, pwede mo itong kainin, pero may ipagpapalit ka. May ibibigay ka sa akin. Ito'y walang iba kung hindi yung kanyang birthright. Amen. Yung karapatan niya dahil si Esau, ito po'y panganay. At sumunod lamang, ito po si Jacob. So ibig sabihin kapag panganay, nasa kanya po ang birthright. So nangyari po yung mga pagkakataon na ito, at dumating pang isang senaryo nung sinabi ng kanya pong nanay, sige, dahil narinig ko na ito pong na yung ama na si Isaac ay naghihintay na kung saan ay ikuha ng pagkain dahil igagawad na yung basbas. So ang ginawa po ni Rebecca dahil gusto niya na makakuha ng birthright ay ang kanyang anak na si Jacob. Ang ginawa dahil ito po si Isa yung mabalahibo, ito po ay kanya pong sinuutan o nilagyan ng jacket o maaaring jacket o kung ano man to, o balat ng hayop na may balahibo. Kaya nakuha po ni Jacob ang birthright. So dumating po ang time nung dumating po ito po si Esau na andoroon yung kung saan ay naigawad na ni Isaac yung pong basbas dito po kay Jacob. Ano po nangyari? Galit na galit ito po si Esau. At ang ginawa naman po ng inang si Rebecca, itinago, pinalayo na. Ito po si Jacob. Ito po nga po si Jacob. So ano po nangyari? Matagal pong hindi nagpangita ang magkapatid. So kung atin pong mababasa yung pong kasaysayan dito po sa Genesis 32, atin po itong basahin para makita po natin yung pong mga senaryo. Humanda si Jacob na salubungin si Esau. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng anghel ng Diyos. Kaya sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niya itong Mahanaim ang lugar na ito. Glory to God. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyan si Esau, sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa Tito Laban at ngayon lamang ako uuwi. Glory to God. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. So dumating po yung time na kung saan ibinigyan siya ng kumbiksyon ng ating pong Panginoon na magkasundo na kayong magkapatid.
sapagkat ikaw ay babalik na doon sa inyong lupa na kung sa'y sinilangan. Dahil sa isang kapatid na kung sa'y alam niyang malaki ang kanyang kasalanan po kay Esau, siya po ay naghanda na kung saan, na kung tatawagin ito po yung peace offering. Napakarami niyang inihanda. Pero sa kabila ng lahat na inihanda niya ang lahat ng ito, nagkaroon pa rin siya ng takot. Bakit? Sapagkat may report ang kanyang mga isinugo na sinasabi, nakahanda na po ang inyong kapatid na si Esau at meron po siyang 400 na kung sa'y mandirigma. Praise God. Sino kaya ang hindi matatakot? Di ba? Kung ikaw ang isang tao na may kasalanan sa iyong kapatid, miski pa ikaw ay marami na kung saan peace offering, magkakaroon ka pa rin ng sobrang takot. Pero sa kabila po ng lahat, na kung sa'y narinig ang mga report na ito, nagkaroon po ng takot. Ating puntin niya yung po sinabi po sa 6 hanggang 8. Glory to God. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin po kayo. Praise God. Natakot si Jacob at lubhang na bahala, kaya't pinagdala niyang pangkat ang kanyang pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makatakas. So, ibig sabihin, nagkaroon po siya ng sariling idea. Nagkaroon po siya ng sariling po na kung saan ay plano para po sa pagharap ng kanya pong kapatid. At kung makikita po natin na talagang totoo, na nung araw, kaya pala ngayon iuso po yung lagayan, nung araw po pala, sobra na ang lagayan. Amen. Para lamang makipagkasundo ka, napakarami mong ipapadala. Glory to God. Pero minsan may pagkakataon na hindi pala ito yung nais ng ating pong Panginoon. Ang nais pala ng ating pong Panginoon, para mapagtagumpayan mo ang takot, lumapit ka sa ating Diyos. Amen. Ano po ang sabi niya sa 32:9-12? Na makikita po natin dito na kung saan nagkaroon po sila ng pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Sabi niya, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi niyo pong, ako po'y bumalik sa aking lupain at ng mga kamag-anak at hindi niyo ako pababayaan. Praise God. Hallelujah. Next po, glory to God. At nanalangin si Jacob, ayan, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahan loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat ang aking mga kasama. 11, iligtas niyo ako sa kamay ng aking pong kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Glory to God. Hallelujah. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. So ano po ginawa po nito po si Jacob? Ipinaalala yung usapan nila. Panginoon, ang sabi mo, umuwi na ako sa aking sariling bayan. Ang sabi mo, Panginoon, iingatan mo ako. Ang sabi mo po, Panginoon, na nais mo na maging sagandami ng buhangin ang aking lahi. So ibig sabihin niyo po mga pangako ng ating pong Panginoon sa kanya pong pakikipag-usap, ito po yung pinaalala ni Jacob sa ating pong Panginoon. Kaya talagang totoo po pala kapag tayo po'y mananalangin, ating ipapaalala sa Panginoon yung kanyang mga sinabi sa atin. At makikita po natin dito, sa kanila pong paghaharap, nagkaroon po ng katagumpayan. Pero bago po ito naganap, siya po muna ay nakipagbuno sa ating pong Panginoon. Ating puntin yan ang verse 22 hanggang 30. Amen. Nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at tinawid ang ilog Habok. Ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Glory to God. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Praise God. Nang magdaramdam na, nang
Maramdaman ng lalaki na hindi niya madaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Glory to God. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na Israel na ang itatawag ko sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Amen. Makikita po natin dito yung sikreto. Dahil sa siya ay kung sa'y nakapagbuno sa ating pong Panginoon, inamin niya na hindi siya karapat-dapat. Inamin niya na kung saan ay sa kabila na siya po'y nagkasala, pero siya ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong mamamalas na kung gaano ang ating pong Panginoon ay napakabuti po sa atin. Sa kabila ng lahat ng malaking kasalanan ng kanya pong ginawa, pero yung kanya pong paglalakbay, pagpunta sa kanyang puntiyo laban, pinagpala siya ng Diyos. Amen. Kaya naman doon sa kanya pong pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon, ibinabalik niya kung gaanong kabuti ang Diyos sa kanya pong buhay. At ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Upang tayo po'y makapagtagumpay sa bawat labanan ng ating pong buhay, kinakailangang aalalahanin mo yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Aalalahanin mo kung paano ka pinagpala. Bagamat ikay isang makasalanan, tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat pero tayo po'y tinawag. Napakarami nating kasalanan, pero bakit tayo tinawag ng ating pong Panginoon? Sapagkat may nakikitang kakaiba sa ating pong puso. Kaya ito po yung pinagdaanan po nito pong si Jacob. Sa tindi ng kanya pong nararanasan na kung saan ay takot, nagawa niya na kung saan makipagbuno sa ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po talaga na ang ating pong panalangin ay naandoroon sa madaling araw. Si Jacob hindi po siya tumigil hanggang sa magbubukang liwayway. So ibig sabihin, ang tagal ng kanya pong pagbubuno. Ang tagal na kanya pong pakikipagniig sa ating pong Panginoon. Maaari hanggat din naririnig ni Jacob yung pangako ng ating Panginoon kung paano siya ililigtas, kung paano siya iingatan sa kanyang kapatid na si Esau, hindi siya tumitigil. Hanggat hindi nararanasan ng basbas ng ating pong Panginoon. Ano pong ipinauunawa po rito? Kapag tayo pinananalangin, kinakailangang hintayin natin yung confirmation buhat sa ating Panginoon. Hintayin natin yung kung saan yung basbas ng ating pong Panginoon na hindi ka matatalo, ikaw yung magtatagumpay at ang pangalan mong Jacob, papalitan ko na ng Israel sapagkat ikaw ay binago at ikaw ay nagtagumpay na sa labanan mo. Amen? Praise God. Kaya atin po ipagpatuloy po yung pong aking pong binabasa na kung saan sila po ay magtatakbo ng magkapatid. Maaari, bagamat siya po'y nanalangin, nagkaroon na po siya ng instruction. Nagkaroon na po siya ng lakas ng loob na kung saan iharapin ang kanya pong kapatid. Dahil naandun yung kanyang takot nung una. Nung hindi pa siya nakapananalangin, ang kanya pong iniisip, baka yung kanyang mga anak, yung dalawa niyang asawa, ay baka ito'y patayin. Ay 400 ang kanyang mandarigma. Ay magsasalubong sila. Pero dahil siya po'y nanalangin, na-conquer ang fear. Amen? Kaya kapag tayo po ay nakararanas na tayo po'y nagkakaroon po ng takot, lumuhod ka na sa Diyos. Amen? Makipagbuno ka na sa ating Panginoon. Huwag kang titigil hanggat di mo nararanasan yung kapayapaan sa iyong puso. Huwag kang titigil hanggat di mo nararanasan yung kapangyarihan ng ating Diyos na dumalay sa iyo mula ulunan hanggang paanan. Amen. Yan po yung powerful prayer. Glory to God. At makikita mo, mararanasan mo yung pagsama ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya sila'y nagtagumpay at silang magkapatid nung sila'y magsama-sama at sila'y sinalubong. Yung kanyang mga dala, ang sabi ni Esau, huwag na. Amen? Dahil ako rin ay pinagpala. So ibig sabihin ni pagkakataon na maaaring meron dito na hindi pa nararanasan ng reconciliation. Maaaring dito may mga alitan. Ito may kamag-anak mo, kapatid mo, manugang mo, bilas mo. Baka ito na yung panahon na kung saan tayo lumuhod sa Diyos para magkaroon po ng kapayapaan.
Amen. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, sa pang-araw-araw po natin buhay, maranasan po natin yung pagsama ng ating Diyos. At tayo po ay magiging masaya, magiging mapayapa. At palagay ko, nito po magkapatid na ito, nung sila po ay magsama, nagdidiwang sila. Amen. Bakit po? Magaganap yung pangako ng ating pong Panginoon. Kay Amang Abraham, na gagawin kong sa ginrami ng buhangin sa dalampasigan ang iyong lahi. At gagawin kong dakil at pinagpala. Amen. Kaya makikita po natin dito, naganap ang pangako ng ating pong Panginoon kay Amang Abraham. Sapagkat ang lagi pong binibikas ng ating pong mga lingkod, ikaw ang amin po na Diyos na buhay. Ang ama ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. So ibig sabihin, sa tatlong lahing ito, makikita po natin dito, isinakatuparan ng ating pong Panginoon ang kanya pong mga pangako. At napangyari na sa pamamagitan ng kalang reconciliation, pinarami ng ating pong Panginoon ang kanya pong lahi. At tayo po ang lahi ni Amang Abraham. Tayo po ang bunga ni Jacob at ni Esau. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, marami pong mga pangyayari na ipinauunawa sa Biblia ang ating pong Panginoon. Kaya kapatid, kung ano man yung labanan mo, huwag kang manlulupaypay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil ito po si Jacob, napakatindi ang kanya pong pinagdaanan. Pero siya po'y pinapagtagumpay ng Panginoon. Bakit po? Siya po ay nagpakumbaba sa ating pong Panginoon. Amen po. So sino po ang ating pong pag-aaralan ngayon? Sa aklat po ng Exodus 17:8-15. Glory to God. Ito po naman ang panahon na kung saan na ito po ito po sila Joshua, si Moses, si Aaron, si Hur, na kung saan sila po ay makikipaglaban. Pero ang ginawa po ni Moses, inutusan si Jacob, si Joshua, na kay Jacob pa ako. So ibig sabihin, inutusan po si Joshua. Ating puntingan dito po sa aklat po ng Exodus 18-15. 8-15. Ayan. Ang labanan ng mga Israelita at ang mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Praise God. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama niya si Aaron at Hur at nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Glory to God. Nangawit nga si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Ano pong pinauunawa po dito? Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, kung paano po ginawa ni Moises, narinig niya ang instruction buhat sa ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya? Makikipaglaban kayo sa mga Amalekita. Kaya utusan mo si Joshua. At ako ay pupunta sa bundok. Dala ko ang tungkod. So ibig sabihin, kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay lalapit sa Diyos, meron po tayong tungkod. Ano po yung tungkod? Alam po natin, ang tungkod, ito po yung nilakay ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. At ang ginawa po ni Moses, siya po ay nanalangin at tinaas ang kanya pong mga kamay. Paano ka manalangin, kapatid? Paano ka lumapit sa Diyos? Pero pinakikita po ito ng ating pong Panginoon. Nung panahon na sila po'y nakikipaglaban sa digmaan, nung itaas po ni Moses ang kanya pong kamay, nagtagumpay po ang mga Amalekita.
Pero kapag bumababa ang kanya pong kamay, glory to God, natatalo. Amen? Natatalo ang mga Israelita. Nagtatagumpay ang mga Amalekita. Kaya ang ginawa po nito pong si Hur at si Aaron, ang ginawa para po manatiling nakataas ang kamay po ni Moises, kumuha po sila ng bato. Pinaupo po ron si Moses dahil lakip ng kapangyarihan, ginagamit ng Panginoon ay si Moses na lumapit sa Diyos. Kaya para hindi siya mangawit, para sa hindi mapagod, ang ginawa nila, kumuha sila ng bato upang manatili na kung saan nakataas ang kamay po ni Moses. Kaya makikita po natin dito, there is power kapag tayo pinananalangin na nakataas ang ating pong kamay. Amen. Ano po ibig sabihin nito? Sa pagtaas po natin ang ating pong kamay, suko na tayo sa ating pong Panginoon. Kapag itinaas po natin ang ating pong kamay, ibig sabihin, Lord, I am nothing without you. I need your help. Di ba pag ang isa po tayo nalulunod, itinataas agad ang kanyang kamay. At ano ang sinasabi niya? Help! 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 Amen. Kapag tayo po'y simigaw sa ating pong Panginoon, taas ang ating pong kamay, nagpupuri, sumasamba, himihingi tayo ng tulong, babaksak ang awa at habag ng ating pong Panginoon. Amen. Na kung paano ang mga Israelita ay nagtagumpay sa labanan, magtatagumpay din tayo. Napakasarap ang ginagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Nagpapaalala siya. Baka hindi mo na nagagawa na kung sa itaas ang iyong kamay sa pananalangin. O maari kung ikay manalangin nakahiga, mimya, tulog ka na. O baka naman ikaw nananalangin na kung saan ay ikaw po'y inaantok pa. Mimya, pagtungo mo, tulog ka uli. Pero kapag ginawa mo, na ikay tumayo, itinaas mo ang iyong kamay, bababa ang presensya ng Panginoon. Kapag ginawa mo na itaas mo ang iyong kamay, ito ay simbolo na ikay nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Ito po ay simbolo nung kung saan na sa pagtaas ng iyong mga kamay, hinihingi mo na bumaba ang presensya ng ating pong Panginoon upang maranasan po natin ang katagumpayan sa bawat labanan ng ating pong buhay. Amen. Di ba napakabuti po ng ating pong Panginoon? Ipinapaalala niya lahat ng uri ng mga kaparaanan para lamang tayo magtagumpay. Hindi maging boring ang ating pong mga panalangin. Amen. At nanalo po ang mga Israelita sa Amalekita. Amen. Next po. Sa 1 Samuel 8-11. Itong po naman ang panalangin po naman ng isa pong babae na kung saan na siya po ay nadudusta. Glory to God. Hallelujah. Amen. Ito po ay kasaysayan po na si Ana, na ito po ay isa pong baog. At ang kanya pong asawa na si Elkana ay nagkaroon po ng iba pong kung saan ay pamilya o kinakasama. At dumating po ang time na sila po ang naging tradisyon po ng mga Israelita, taon-taon sila po pumupunta at sila po ay naghahandog. Pero doon po sa senaryo pong ito, na kung saan, na nakita po nito si Elkana na ang kanya pong asawa ay lungkot na lungkot. Kaya ang ginawa po ni Elkana, nilapitan ang kanya pong asawa, ang sabi niya, kaya't nilapitan siya ni Elkana at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka na? Bakit umiiyak ka na naman? At ayaw kumain. Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaya sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Praise God. Hallelujah. Amen. Diretso po. Verse 10. Ayun. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. 11. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung pakikinggan ninyo po ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi nyo ako po pababayaan. Glory to God. Verse 12. Sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y
nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanya pong buhok. So kung atin pong makikita, ito pong si Ana na andun po yung kapaitan niya. Lungkot na lungkot po siya. Bakit po? Sapagkat siya po'y baog. Hindi po siya nagkaanak, kaya ang kanya pong asawa ay nag-asawa ng iba. At doon sa kanya pong pananambahan, nakita ni Elkana yung sobrang kalungkutan. Pero ang ginawa po ni Ana, siya po ay nanalangin. Ipinaabot niya yung kanya pong nararamdaman sa ating pong Panginoon. Dahil sa kanya pong kalungkutan, hindi niya po nagawa na sumbatan. Ito po si Elkana, kundi ang ginawa niya po, siya po ay lumapit sa Diyos. Ipinaabot niya ang kanya pong nararamdaman dahil siya po ay lungkot na lungkot, punong-puno ng kapaitan ng kanya pong kalooban. At maaari sa isa pong tao na punong-puno ng lungkot at kapaitan, iba ang kanya pong iisipin. Kaya marami nagpapakamatay, kaya marami naglalasing, kaya marami na kung saan ay gumagawa ng hindi maganda, nagnanakaw, dahil sila po'y punong-puno ng lungkot na pakiramdam nila, sila ay aping-api. Pero ang ginawa po ni Elkana, nito po si Ana, siya po ay nanalangin. Siya po ay nanalangin ng buong taimtim. Amen? At may kasama pang pangako. Ano po ang pangako niya? Kung ako po'y pagkakalooban mo ng isang anak, ito po'y akin na pong ihahandog sa iyo. Kapag ako po'y pinagkalooban mo ng isa pong anak, hindi ko ipapuputol ang kanya pong buhok at siya po ay ipagkakaloob ko na sa iyo. At nangyari po, nagkaroon po siya ng isang anak na walang iba kundi si Samuel. Napakatindi. Ang Panginoon pala, naghihintay pa na tayo mangako sa Kanya. Ang Panginoon po pala, naghihintay na kung paano tayo lalapit, na kung saan ipinaaabot mo, kung paano ka nadudusta, kung paano ka naaapi, kung paano ka nalalait, kung paano ikaw abang-aba sa kalalagayan. Pero kapag ito'y ipinaabot mo sa ating pong Panginoon, ang Diyos ay gagawa ng himala upang tayo ay tugunin. Sapagkat minsan pinahihintulutan ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God, hallelujah. Minsan pinahihintulutan po ng ating pong Panginoon na tayo po'y maghirap, na tayo po ay kung saan ay maging sobrang aba, nalalait po tayo, na pagwiwikaan ng hindi po maganda. Pero ang ating pong Panginoon, lagi po siyang nakatingin sa bawat isa po sa atin. Upang kung tayo po'y naandun po sa kapaitan, upang kung tayo po'y naandun po sa kahirapan, once na ikaw po'y lumuhod sa ating pong Panginoon, ipinaramdam mo, Lord, ako po'y abang-aba na, ako po'y hirap na sa aking pong buhay. Panginoon, tulungan niyo po ako. Panginoon, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, at ako po'y naniniwala, ang aking pong panalangin ito ay nagpapabot sa iyo na wala na po akong kakayanan. Ikaw po lamang, Panginoon, ang may magagawa sa aking pong buhay. Ito po yung hinihintay po ng ating pong Panginoon. Kaya kung ikaw man ay baon sa utang, kung ikaw man ay may karamdaman, kung ikaw man ay naaalipin, kung ikaw man ay punong-puno na ng kahirapan, hindi mo na kayang tumarbaho, minsan dumarating na aksidente ka na, bunga ng sobrang kapaguran. Pero ang Panginoon naghihintay sa iyo. Ano ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Matthew 11:28? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, kayong lahat na may alalahanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang Diyos ay nag-aalok ngayon. Ang Diyos ay nagsasabi, lumapit kayo sa akin. Sapagkat ang Diyos, kapag siya po'y nag-alok, hindi kanya itataboy. Kaya ang sabi sa Santiago, draw nigh to me, and I will draw nigh to you. Lumapit ka sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Sapagkat ang Diyos kapag siya'y nag-alok, ibig sabihin sa oras na ikay lumapit sa Panginoon, meron siyang handang tulong. Kapag ikay lumapit sa Panginoon, meron siyang handang pagkapala na ito magiging kaparaanan upang hindi mo na malimutan na totoo ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng mga nangangailangan. Amen! Kaya kung ikaw may dumaranas ng kahirapan,
Huwag kang mawala ng pag-asa. Meron Diyos na buhay na maghahango sa iyo. Meron Diyos na kung saan ay nakakarinig ng iyong mga hinaing. Huwag kang paghihinaan ng loob. Habang tayo'y buhay, may pag-asa. Habang tayo'y marunong manalangin, may katugunan. Habang tayo may tuhod, mayroong pagpapala. Habang tayo may kamay, mayroong biyaya na bubuho sa ating kalagitnaan. Amen. Diba napakabuti ng ating pong Panginoon? Kaya ang ating pong Diyos, hindi po siya mag-aatubili para po tayo pagpalain. Sapagkat ang nagdarahok, ang panalangin niya nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Ano po ang sabi po sa aklat po ng 2 Chronicle 7:1-15? Ito po yung panalangin po na kung saan nito po si Haring Solomon. At noong magawa na po yung templo, siya po ay nakapagtipan sa ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. So ito po yung pong panalangin. Panalangin po ni Solomon para po sa templo na itinatalaga. Ang sabi rito, ang magkakapatid na ito'y pawang magigiting na mandirigma at pinuno ng kanilang sambahayan. Ang mandirigmang ito'y nila'y umabot sa 17,000. Glory to God, hallelujah. 17,000 hanggang sa sumapit na at glory to God. Praise God, hallelujah. Amen. Jump mo nga sa 13. Glory to God. 2 Chronicle, ayan. Bakit iba ito? Praise God. So ako na lang po. Doon po sa aklat po ng 2 Chronicle 11-15. Ito po yung senaryo na kung saan ito po si Haring Solomon, nagawa na po yung templo. Kaya ang ginawa niya po, ito po itinatalaga niya. Dahil sabi ng Panginoon, dahil nakita ko ang iyong katatagan. Nakita ko na naging tapat sa iyong mga pangako. Kaya nung italaga na po ni Haring Solomon, ang sabi niya dito sa aklat po ng 2 Chronicle, praise God, 2 Chronicle 7:14. Glory to God. Ang sabi po ito, kung sakali ang aking bayan na pinili ay magpakumbaba, manalangin, magsisi, sila'y patatawarin ko. At muli kong ibabalik ang kasaganaan sa kanilang lupain. So ibig sabihin, ipinakita po rito na ang lahat po ng pupunta sa templo ng ating Diyos, kung siya po'y mananalangin, kung siya po'y magsisisi, kung siya po'y tatalikod sa kanyang kasalanan, ang pangako ng ating pong Panginoon, muli kong ibubuhos, muli kong ibabalik, amen, ang mga pagpapala na matagal nang nawala sa iyo. Maaari may mga panahon na tayo po ay nagpa-werde-werde sa ating pong buhay. Maaring naranasan natin yung pinagpalang buhay. Naranasan natin yung lahat ng bagay na ating kailangan ni meron tayo. Pero kung makikita po natin dito, kapag tayo po ay nanalangin at hinanap natin ang mukha ng ating pong Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, na nag-aalab at naando yung kanyang pagpapakumbaba at tatalikod sa kanyang kasalanan. Ang sabi ng ating pong Panginoon, pakikinggan ko silang mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Maaari meron tayo naranasan na nung araw tayo po'y sagana. Maaari meron po tayong mga pinagdaanan na meron na tayong okay na ang ating pong buhay. Pero tayo po'y nagwalwal. Maaari tayo po ay nabuyo sa mga bisyo o maaari na tayo po ay kung saan ay naging mga pasaway. Pero ang ating pong Panginoon, kung ikaw man ay dumaan sa ikaw po ay medyo at tumagilid ang iyong pong buhay. Maaari ikaw po'y naalipin ng kasalanan. Maaring ikaw ay kung saan ay nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon dito, nung italaga ni Haring Solomon, yung templo na ipinagawa, ang sabi niya,
kung sakali na ang aking bayan na pinili at tinawag sa kanilang pangalan ay manalangin, magpakumbaba, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, muli kong ibabalik ang kasaganaan sa kanilang lupain. Amen. Naghihintay po ang ating pong Panginoon. Ang nais ng ating pong Panginoon, magpakumbaba ka lamang. Humingi ka ng tawad. Talikuran mo na ang iyong mga kasalanan. Baka humingi ka nga ng tawad. Parehang hingi mo ng tawad na hindi ka na magiinom, hindi ka na magbibisyo. Pero pagdating ng isang araw, balik ka na naman. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Kung tatalikod ka, kung magsisisi ka sa lahat ng iyong mga kasalanan, muling ibabalik ng ating pong Panginoon ang kasaganaan sa iyong lupain, sa iyong tahanan, sa iyong negosyo, sa iyong mga anak, sa iyong mga kinakasakupan. Pagpapalain ka muli ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya makikita po natin dito kung paano po ito pong si Haring Solomon ay nagpakumbaba. Ngayon po naman ating puntin yan sa New Testament. Glory to God. Yung po sinabi sa aklat po ng Matthew 6, 9 and 10. Magpakumbaba sa Diyos. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Sumunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ano pong ipinauunawa po dito? Ang kausap po dito na Jesus ay walang iba kundi ang kanya pong mga alagad. Dahil ito po'y kasama po doon po sa sermon sa bundok. Ito po yung itinuro niya sa kanya pong mga alagad na kinakailangan ganito kayo mananalangin. Nasasabihin niyo, Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang iyong pangalan. So, ibig sabihin, kapag tayo po yung nagsalita, Ama namin na nasa langit, ibig sabihin, meron kang assurance na ikaw ay anak ng Diyos. Meron kang assurance na sa paglapit mo sa Panginoon, didinggin ka sapagkat ikaw ay Ama. Amen. Sapagkat ikaw ay anak. Kaya kapag ang isang ama at anak ay nag-uusap, meron kayo na kung saan ay kombinante. Glory to God. Ano po ang sabi rito? Sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ano po yung ipinaunawa ng ating pong Panginoon? Kung ako'y kilala mo, kinakailangan sumusunod ka sa akin. Kung ako'y kilala mo, kinakailangan sasambahin mo ako. Kung ako'y kilala mo, kinakailangan maghari sa iyo ang buhay ko. Makita sa iyo ang buhay ko. At kapag ito po'y atin pong nagawa, ang Panginoon, pagpapalain ka. Ikaw mismo ang nagsasabi, masunod dawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ibig sabihin, habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw po ng lupa, magawa natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. At kung magagawa po natin ang kalooban ng ating pong Panginoon, mangyayari din doon sa langit. Tayo po'y nakahanda. Tayo po ay may pagkakataon na kung saan na masunod natin yung kalooban ng ating pong Panginoon. Habang tayo pinananalangin, kinakailangang masunod ang ating pong mga hinihiling sa ating pong Panginoon. Amen po. At ang sabi po rito sa aklat po ng Matthew 7, 1-5, tayo po'y pinag-iingat po rito ng ating pong Panginoon. Huwag po tayong humatol. Mag-ingat po tayo. Huwag kayong humatol na kayo di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit niyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Praise God. Paano mo mahasabi sa iyong kapatid, halika alisin ko ang puwing mo, gayon troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Amen. Ang nais po ng ating pong Panginoon, mag-ingat po tayo. Kung nakikita po natin yung mali ng ating pong kapwa, kung siya'y papansinin mo, siguraduhin mo na hindi ito ang ginagawa mo. Kasi ang nais po ng ating pong Panginoon, bilang tayo po'y mga tinawag at pinili, yung bawat ibubukas ng ating pong mga labi, ito po'y magsisilbing isang lasang asin. Kung magsasalita po sa ating pong kapatid, kinakailangan, kung pinupuna mo
ang kanya pong mali, kinakailangan with love. Amen. With love and compassion. Kung ikay pupuna, at nakikita naman natin na kung saan ikaw pala rin ay ganoon, paano kang susundin? Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, dito po'y tinuturoan po tayo ng ating pong Panginoon, na tayo po'y mag-ingat. Sapagkat tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon, yung sinabi sa aklat po ng Matthew 5, na tayo po'y asin at ilaw ng sanlibutan. Tayo po'y asin. Kapag sinabing asin, tayo po'y nag-isipin pampalasa. Kapag sinabi pong ilaw, tayo po'y nagbibigay liwanag. Kaya ang nais po ng ating pong Panginoon, kaysa ikaw po'y humaton, ipanalangin mo na lang sila. Kaysa ikaw magsasalita pa, na kung saan baka ikaw po'y makasakit pa, ipanalangin mo sila. Amen? Para hindi ka maging tagahatol. Sapagkat kapag tayo po'y naging tagahatol, ibig sabihin, kinuha mo na ang posisyon ng ating pong Panginoon. Tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon para po tayo magmahal at umunawa. Amen? Sa mga kapuspala, tayo po'y tumulong. Sa mga nangangailangan, tayo po'y manalangin. Ipanalangin nila kung wala kang maibibigay, ipanalangin mo sila para maranasan po nila yung pagkapala ng kanila pong mga pangangailangan. Kaya ang sabi po dito sa Matthew 7:7-11, humingi, humanap, kumatok. Glory to God. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatakpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap, makakatakpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba niyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Kung kayo mahasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama nasa langit? Bibigyan niya kayo ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Praise God. So ibig sabihin, kung tayo po ay marunong magmahal, kung tayo po ay marunong pong manalangin, kung tayo po'y marunong tumugon sa mga nangangailangan, kung tayo po'y nagiging maingat na humatol sa ating pong kapwa, kaya sa paghatol, ginagawa po natin ni pag-ibig, maaari magaganap yung sinabi ng ating pong Panginoon. Lahat ng humihingi ay tatanggap. Ang lahat ng kumakatok ay bubuksan. At ang lahat ng humahanap ay makasusumpong. Sapagkat sino nga ba ang isang ama dito sa ibabaw ng lupa na masama, na kapag humingi ng tinapay ang kanyang anak, bato ang ibibigay. Kapag humingi ng isda, alakdan ang ibibigay. Kung ang mga mahasamang ama to sa ibabaw ng lupa, nagbibigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang ating Panginoon? Kaya ano pong pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon? Lagi po tayong answered prayer. Amen. Kung gagawin po natin yung nais ng ating pong Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti at tapat. Dahil tayo po'y Kanya pong anak, tungkulin ng ating pong Panginoon na tayo po'y pagpalain. Ang nais lang ng ating pong Panginoon, mag-ingat tayo sa bawat ating ibubukas ng ating pong mga labi. Amen? Kaya makikita po natin dito, sa ating pong pananalangin, magkakaroon ka ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat sinunod mo kung ano ang nais ng ating pong Panginoon. Amen? Kailan tayo dapat manalangin? Kapag tayo may takot, manalangin tayo. Kapag tayo may digmaan, manalangin. Kapag tayo nalulungkot, manalangin ka. Kapag tayo nagtatalaga ng isang bagay, tayo po ay kalulugdan ng ating Panginoon, ipanalangin mo. Amen. Glory to God. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, ang panalangin natin ay laging powerful. Amen. In conclusion, sa aklat po ng Pilipos 4:4-7. Glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Magala kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadaman nyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hilingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat.
Glory to God. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano pong pinaunawa po dito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos? Sapagat may mga panahon na kung saan dito po meron na pong nag-aaway-away na magkakapatiran. Ito po si Euodias at si Syntyche. So ayaw po ng Panginoon na may mga alitan sa loob ng iglesia. Kaya upang maranasan po natin yung kung saan ay lagi po tayo maging answered prayer. Ang nais ng ating pong Panginoon, lagi po tayong magalak. Amen. Sa bawat sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, magalak ka, kapatid. Amen. Sapagkat nais ng ating pong Panginoon, sa kabila na may mga pagsubok tayong nararanasan at tayo po'y nagagalak, gawain natin ay ang kalooban ng ating pong Panginoon. Magpakaligaya tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Meron po ako na kung saan ay isa pong ipakikita po lamang na ito po'y paalala. Glory to God. Amen. Hallelujah. Ayan po. Beware. Amen. Kapag sinabing beware, mag-ingat ka. Babala. Warning. Amen. Praise God. Pakipost nga, Brother Jermaine. Praise God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yung aking ibinigay sa iyo no isang linggo. Yan, praise God. So kapag narinig po natin ang beware, ibig sabihin, ito po'y may babala. Ito po yung kung saan na pinapag-iingat ka. Di ba halimbawa pagka may mga kuryente na na live wire, sabihin ni, beware, glory to God. So ibig sabihin, ipinakikita po rito na kinakailangan kayo ay maging maingat. Glory to God. So ating puntin yan, saan po tayo pinag-iingat ng ating pong Panginoon? Hindi ba ito mabasa? Nababasa po ba? Maliit. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Titingnan ko po, babasahin ko po rito dahil sobrang po maliit yan. Ayan, pinalaki na. Amen. Sabi rito, beware when you notice all this in your life. Amen. Beware when prayer becomes difficult things for you. Amen. Tayo po'y binibigyan po ng babala. Binibigyan po tayo ng babala na baka mimi ang panalangin ay napakahirap na para sa iyo. Amen. Beware when you no longer enjoy reading the Word of God. Amen. Mag-ingat ka. Baka hindi ka na kung saan yung nagbabasa po ng Biblia. Pangatlo, beware when living a life of holiness is appearing like extremism. Ibig sabihin, mag-ingat ka. Baka yung pamumuhay mo bilang ikaw ay isang banal, para sa iyo ito po ay hindi na pangkaraniwan. Para hindi nito malaga sa buhay mo. At ang sabi dito, beware when simple living becomes a lifestyle in the name of grace. Amen. Ibig sabihin, mag-ingat ka. Baka yung makasalanang mong buhay, ikaw po ay kung saan ay hindi mo na ito pinag-iingatan. At lagi mo nasasabi, mahabagay naman ang ating Panginoon. Okay lamang na ako'y mamuhay sa kasalanan. Okay lamang na kung saan ay ginagawa ko pa ito. Ang Diyos naman ay punong-puno ng habag. Mag-ingat ka, kapatid. Kapag sa iyo ang kabanalan ni baliwala na. Amen. Beware, glory to God, when you crave for earthly things rather than the things of God. Mag-ingat kayo kung kayo nasasabik sa mga gawa ng mundo kaya sa gawain ng ating pong Panginoon. Mas nasasabik pa kayo na pumunta rin pumunta roon, mag-enjoy dito, mag-enjoy doon, kaysa ang gawain po natin yung mga bagay na para sa Panginoon. Amen. Next. Beware that beware when your heart no longer desires to see the Lord Jesus one day. Baka hindi ka na nagnanasa na makita mo yung pagbabalik ng ating pong Panginoon. Mag-ingat ka, kapatid. Amen. Sapagkat tayo po ay binababala ng ating pong Panginoon. Amen. Next po, verse 8. Hallelujah.
Beware when you start diluting the preaching's word of God to keep people around you. Ibig sabihin, mag-ingat ka. Baka mimya sinisimulaan na. O sinisimulaan na kung saan binabaliwala na, pinarurumi mo na lamang, hindi na maganda yung mensahe. Amen. Baka mimya ikaw ay naandoro o nasa kung saan ikaw pa rin nanlalamig na, kaya minsan ang mga salita mo ay parang wala nang kakuwe-kuwenta, hindi ka na nahasabik na i-share mo yung word of God. Amen. Beware when you spend more times, glory to God, on social media, internet, glory to God, Facebook, YouTube, games, and other. Tayo po'y pinag-iingat po ng ating pong Panginoon. Baka mimia ikaw po ay lubog na sa mga media. Lagi mong pinapanood yung pong mga balita kay Rapi Tulfo. Baka lagi ka na nakatingin doon sa mga palabas. Baka ikay nauubos na yung oras mo doon sa kung saan ay yung pong mga magagandang palabas. At alam niyo, ako po ay nagkaroon po ng kalungkutan. Dahil may nakita po ako na Kristiyano na mas nakikita palagi yung kanyang mukha na nagti-TikTok. Amen. Ang tanong ko gaano kayong oras na kung sa inaaksaya mo? Nag-aaksaya ka ba sa Panginoon ng 1 oras, 2 oras? O baka mo ginagawa yung kay nagti-TikTok, kumakanta, na kung sa'y sumasayaw-sayaw pa, na ipakikita po yung mga mukha mo ganyan ka ng ganyan. Pero ikay isang Kristiyano, sa palagay mo, malulugot kaya ang Panginoon sa ginagawa mo? Bakit mo yung ginagawa? Ano nasa isip mo? Maaring gusto mong ikaw ay maparangalan. Maaring gusto mo ikay maging tanyag. Maaring gusto mo ikay makilala. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, dapat ako ang makilala sa buhay mo. Amen. Lagi kang kanta ng kanta sa video, pakikita mo pa, kumakanta ka, nakashare ka, tag-utok-tok mo pa. Pero ang tanong, nagagawa mo ba na 1 oras makapanalangin ka? Nagagawa mo ba na kung saan yung bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon? Yung bawat oras ba na i-manage mo ba ito ng tama? Kaya nga, ang sabi nito, kapag ikaw'y alipin na ng kung saan ay Facebook, media, maaaring mag-ingat ka na. Amen. Beware when you ignore messages such as this. Kaya mag-ingat ka kapag ito'y binabaliwala mo. Amen. Mag-ingat ka kapag yung mga paalala sa'yo, ito ay magbibigay sa'yo ng kaparaanan para ikaw ay muling manumbalik sa ating pong Panginoon. Huwag mong baliwalain yung bawat mensahe na naririnig mo. Sapagkat ang sabi po rito, glory to God. Ibig sabihin, kapag ikaw po'y naaalipin ng mga ganitong bagay at hindi mo na ito napapansin, mag-iingat ka. Ibig sabihin, ang dyablo ay hindi tumitigil para ikaw ay alipinin. Amen? Hindi tumitigil ang dyablo para ikay maalipin ng mga ganitong mga kaparaanan. Kapag ito po'y nararanasan mo, kapatid, ito na yung panahon na ikaw ay maging mapagbantay na. Amen. Kaya ang sabi po rito sa Matthew 6:31, 34. Glory to God. Hallelujah. Panghuli po. Kaya lagi po tayong manalangin. Ang sabi po sa aklat po ng Matthew 6:31 to 34. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala sa tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo, ang lahat ng mga ito. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos, ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Glory to God. Kaya nga, huwag niyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Manalangin tayong lagi. Amen. Sapagkat kung lagi po nating hahanapin ang kalooban ng ating pong Panginoon, kapag tayo po'y abalang-abala sa paghanap sa ating pong pangangailangan, ikaw po ay itinuturing na isang hintil.
Kapag mas marahaba pa yung buhay mo, yung oras mo, sa pagbibigay ng kasiyahan sa iyo pong sarili, ikaw ay isa pong hintil. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Ang lahat ng ito ay pinagkakaabalahan ng mga hintil. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, hanapin natin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban at idaragdag niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya ibigay ng Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan kung makikita ng ating Diyos na we are righteous in the sight of God. We are seeking His righteousness. Sapagkat kapag ito po ay nanatili po sa atin, ang ibig sabihin po ng righteousness, tayo po'y patuloy, nananampalataya, nagtitiwala na ang Diyos na ating pong pinananampalatayanan ay tutugon sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus.